Boss Allen, ano kayang problema nito? Ginaya ko naman yung tutorial mo kung paano mag-convert ng contact point sa CDI, yung 155. Malakas naman yung kuryente niya, bakit tayo umandar? Ano kayang problema nito, Boss Allen? Ano ba yung motor mo? TMX 155 na contact point? SR125, boss. Naku, isa kang malaking T. Ikaw ba naman? TMX 155, in-apply mo sa SR125. Magkaiba yan. Ay, ganun ba, boss? Akala ko kasi parehas lang to eh. Ikaw naman, boss, masyado ka namang high blood. Pasensya na. Mga katropa, joke-joke lang yung kanina ha. Pero ano bang pinagkaiba? Kasi marami nagtatanong, Boss Allen, bakit nagawa na namin yung tutorial mo tungkol sa TMX 155 contact point kung paano mag-convert ng CDI? Pero malakas yung kuryente, ayaw gumana. Ang problema pala, yung motor nila CG125 or SR125. So magkaiba yung CG125 tsaka SR125 doon sa TMX 155. Pero yung CG125 tsaka SR125, same procedure lang sila. So, ibig sabihin, yung ginagawa natin para to sa CG125 tsaka SR125. Okay? So, una, tatanggalin muna natin yung kanyang magneto. Tanggalin muna natin yung magneto para mas malinaw sa atin kung ano bang laman, kung ano bang mayroon dito. Ano bang mayroon dito sa loob niya. Okay? Para makita nyo kung ano bang pinagkaiba ng CG at tsaka TMX 155 na contact point. So, ano bang laman nito? So, parehas lang naman. Meron siyang primary coil. Ayan. Meron siyang light coil at meron siyang platino. O yung platino, tinatawag yung platino na contact point. Okay? Pero ang tatanggalin natin dito ay yung platino o contact point tsaka yung primary coil. So napaka-importante sa lahat mga katropa, huwag nyong tatanggalin yung tinatawag nating kunya o half moon. Ayan. Para in case na high RPM kayo, hindi mag-iba ng timing kasi napakahalaga ng kunya o hapon, napakahalaga niyan, siya yung lock ng magneto para hindi mag-iba yung timing. Okay, so natanggal natin yung kanyang primary coil, yung kanyang contact point o tinatawag nating platino. Ayan, tanggal natin. Pero yung light coil, hindi natin gagalawin yan kasi ibang wiring yan. Pero ang purpose natin ngayon ay kung paano i-convert sa CDI. Yung light coil, ibang wiring yan. So, sa sunod na tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng light coil. Pero sa ngayon, para hindi sabay-sabay yung ginagawa natin, yung paano muna mag-convert ng CDI. Okay? So, ipinapaalala ko sa inyo, CG125 tsaka SR125 ay iisa lang. Okay? So, natanggalan natin lahat. Maliban dito sa kunya niya, huwag yung tatanggalin yung kunya natin o yung tinatawag nating half moon. So, kailangan natin dito ay primary coil ng Dream or Honda Dream o C100. Kung makakuha kayo ng ganitong brand, may mahanap kayong ganitong brand, mas maganda. Kasi tignan nyo naman kalidad niya. Ito, tignan yung kalidad niya. Pulido. At subok ko na. Subok ko na to. Hindi to tumitirik o hindi basta-basta bumibigay. So, meron siya ditong ground. Nakita nyo yung ground niyan. Tapos dito sa kabila, ito yung papuntang ating CDI o yung parang pinaka-positive ng ating primary coil. So, ayan yung kanyang style. Ground sa baba, tapos dito, positive ng pinaka-primary coil. So, lalagyan natin ng wire itong ating pinaka-positive ng primary coil. Yan. Nakikita nyo? Yung kanyang style, ganito. Yung kanyang stock na style. Nakita nyo yan? So, para ma-convert natin to, ganyan, yung dating nakabit dito is yung primary niya, ganyan. So, para ma-convert natin to, babaguhin natin yung rotation ng plate. Diba, ganyan yung style niya, yung stock niya, yung pahalang. Pahalang ba tawag doon? Hindi ko naman matawag pahalang. Basta ganyan yung style niya, nakita nyo. Ang gagawin natin ay pag ganito. Yan. Kasi ganyan yung timing ng SR at CG125. Nakikita nyo, yung ground niya,
Ayan, itutornilyo nyo dyan. Pero hindi dyan ha. Iikutin natin yung plate. Kung i-imagine nyo, nakaikot na yung plate, ang tornilyo niya parang ganito. Okay? Kunwari na-rotate na natin ha. Kasi yung butas ng plate, babaguhin natin yan. Okay? Tapos, kailangan natin ng ganito. Yung lock washer na maliliit. Yan, kailangan natin yung lock washer na yan. So, mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo, bakit kailangan ba ng lock washer? Pampalakas ba ng kuryente yan? Pampaganito ba yan? Bakit lock washer? Hindi naman pampalakas ng kuryente yan. Dami nag-BPM sa akin ng ganyan. Ito. Okay? Ito, tuturo ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan ng lock washer. Pero sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo. Ito yung kanyang dating pwesto. Ito yung kanyang dating timing. Kumbaga dun sa TMX 155 na contact point, hindi natin ginagalaw yung pwesto niya. Ayun yung pwesto niya. Ayun yung timing niya. Sa TMX 155 contact point. Pero sa SR125 tsaka CG125, dapat ganito yung kanyang timing. Yan. Ganyan yung timing niya. So, iikutin natin yan. Itong butas na to, yan, tsaka yun, gagawa tayo ng panibagong butas. Iikutin natin to. Kumbaga, ito yung timing niya dati, i-rotate natin na ganyan. Okay? Ibabagsak natin na ganyan. Yung kanyang timing. So, ayan, butas na yan, tsaka ito, hindi na natin magagamit yan. Gagawa tayo ng panibagong butas. Gagawa natin yan ng panibagong butas. Okay? So, gawan muna natin panibagong butas yan. Ito, tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin yung plate para magawa natin ng panibagong butas. Okay? So, gawan muna natin ng panibagong butas. So, ito na nga mga katropa, na i-rotate natin. So, nagawa na natin ng uka rito. Ito yung ating stopper ng cam loop. Nakita nyo? Pantay na pantay. Kahit natsambahan natin mga katropa. Ayan yung butas niya. Yan. Tsaka ito, buti na lang, yung butas dito, sumakto. So, hindi na tayo nagbutas ng iba. Ayan yung butas. So, ito, ginawa natin to. Ayan. Ginawa natin dyan. So, natsambahan natin isang butas dito. Okay. So, ayun yung cam loop niya. Napa-importante yung cam loop. Okay? So, yung dati, yung pwesto niya, ito yung pwesto niya. Pero sa ngayon, ito na yung pwesto niya. Okay? Naiba na. Naiba na yung pwesto niya. Nakita nyo? Naiba na yung kanyang rotation. Dati, ganyan. Pero sa ngayon, ganito na siya. Okay?
Yung Timex 1.5, ganyan ha. Pero yung SR125 tsaka CG125, ganito. Nakita nyo? Ang laki na ng pinagkaiba niya. Yan yung kanyang timing. Yan yung kanyang pinagkaiba. Pero ito, huwag yung tatanggalin yan ha. Huwag yung tatanggalin yan. Napaka-importante yan. Dito naman tayo sa paglalagay ng washer sa likod. So ipapaliwanag ko na rin sa inyo kung bakit ba kailangan o bakit ba napaka-importante ng washer doon sa likod ng ating primary. So ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Okay? So sa likod, bago nyo ilagay yung primary, kailangan natin ng ganitong washer, yung maliliit na washer, lock washer. Kailangan natin yan bago natin ilagay yung primary o itornilyo yung primary doon sa plate. So 5 washer dito, 5 rito, tsaka 5 rin doon sa kabila dito. Tig-5 sila or tig-6, walang problema, tig-6, mas maganda nga tig-6. Or 5, wala rin problema. So ipapaliwanag ko muna sa inyo, bakit ba kailangan ng washer dito? Bakit kailangan natin lagyan? So marami nagtatanong, washer lang yan, bakit ba't sinasabi mo pampalakas ng kuryente? Kasi pag hindi mo na nilagyan ng washer, parang ganito, hindi mo nilagyan ng washer, tapos isinauli mo yung magneto, ang nagiging itsura niyan, parang ganito siya. Saglit lang, ayan ako, medyo matigas yung magnet, lumalaban. So imagine mo, pag walang washer, ang primary mo, ganito lang. Yan, yan ako, matigas. Yan. Ganyan lang yung primary mo, hindi siya naaabot gaano ng magnet. So yung binabato ng primary, kukunti lang kasi nga hindi pulido yung magnet na dumadating sa kanya. Pero pag nilagyan mo siya ng washer sa likod, tig-5 o tig-6, ang magiging itsura ng primary mo, imbis na ganyan na walang washer, ayan, walang washer yan. Pag may washer, ganyan ang itsura niya. Iuurong niya yung primary doon sa loob. So buong buo yung magnet na nakukuha mo ng primary, kaya malakas yung kuryente na ibibigay niya. Kaya yun ang sinasabi ko, kaya malakas yung kuryente, pampalakas siya ng kuryente kasi pampaurong siya doon sa loob nung primary natin. Kumpara doon sa walang washer, ganito lang yung walang washer. Ito, matigas. Kailangan lumalaban yung magnet. So yung walang washer, ganito lang siya. Nakita niyo yung pinagkaiba niya? Hindi buo yung bigay ng kanyang kuryente kasi nga kalahati lang ng magnet yung naaabot niya. O kalahati lang ng katawan ng primary naaabot ng magnet. Pero pag may washer, ganito kalaki. So nakita niyo yung pinagkaiba niya? Kaya napaka-importante nung washer doon sa likod ng ating primary para maiurong niya yung primary doon sa loob mismo ng magnet. So ayan yung purpose ng ating washer. Kaya yung maraming nagtatanong, washer lang yan, bakit bakit sinasabi mong pampalakas? Yan yung dahilan bakit maglalagay tayo ng washer. Kita nyo yung magnet, malaking bagay yung magnet doon sa ating primary. Napakalaking bagay niyan. So ito na yung ating primary, nalagyan na rin natin ng washer. Tapos ganyan na yung style ng primary, yung patagilid na. Nakita nyo yung tsura niya? So yan na yung primary natin. Pero itong light coil, isasalpak ko na to pero hindi ko muna ipapaliwanag sa inyo kasi iba yung pag-convert ng CDI, iba rin yung wiring nito. Para hindi malito, doon muna tayo sa conversion ng CDI. Kung hindi naman sira yung light coil nyo, huwag nyong galawin yung light coil. Kasi ito, tinanggal na ng mekaniko to, hinanap nila kung anong problema, anong grounded, ba't ayaw umandar. So, nabuyak naman sa tagal ng buyak. Nasira na yung kanyang wiring. Pero itong primary o yung light coil pala, ikakabit ko na to, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano yan. Kasi sa susunod na trabaho ko rito, ito naman yung gagawin namin, yung light coil naman. Pero sa ngayon, ang purpose lang natin ay yung kanyang paano mag-convert ng CDI, CG125 at SR125. Okay? Ito muna tayo, sa conversion muna tayo ng CDI ng CG125 at SR125. Okay? So sunod natin palang gagawin ay tatanggalin natin yung tangke kasi kakabit natin tong ating 2-in-1 CDI. So ignition coil na siya plus CDI pa. So maraming nagtatanong, nasaan na yung CDI? Akala ko convert ng CDI. Ito na po yun, 2-in-1 CDI. So ito na yung ating ignition coil ng contact point. Ang gagawin natin diyan, tatanggalin natin ang buo yan kasi hindi na natin kailangan yan. Pati yung condenser, bagong-bago yan, bagong kabit nila.
pero hindi na rin natin mapapakinabangan yan. Tatanggalin natin ng buo. Ito, kasama ng condenser tsaka ignition coil. Itong spacer na to, kailangan natin yan. Magagamit natin mamaya yan. Tapos, may tornilyo pa sa kabila, pero medyo alanganin na. Lulungnos ko na lang. Medyo alanganin na yung tornilyo niya. Ayan na sumama. Buti na lang malambot na siya. Ito na yung ating ignition coil. Yan, tinanggalan natin kasama yung condenser, tapos yung kanyang primary coil, tapos yung platino o tinatawag nating contact point. Tinanggal na rin natin. Ang ilalagay natin ay itong pang-export na ignition CDI. 2-in-1 na siya ng mga katropa. Ignition coil na siya, plus andyan na yung CDI sa loob niya. So 2-in-1 na siya. Kaya maraming nagtatanong, bakit wala akong makitang CDI? Yan na po yung CDI. Yan na rin po yung ignition coil. Tapos, gagawa tayo ng ganito mga katropa. Ito. Kung mayroon kayong terminal na ganyan, o kung wala man, gagawa tayo ng ground na tulad nito. So ako, gumawa ko ng ground. Ayan. Tanso sa taas, tanso na bilog. Doon sa kabilang side, tanso rin na bilog. Yan, nakita nyo? May purpose tayo dyan mga katropa. Ganito yung style niya. Yan, yung wear na yan. Magkabila ang tanso doon sa kanyang dulo-dulo. Kasi ilalagay natin to sa ground. Gagawin natin ground to. Body ground ng motor, papuntang ground ng ating ignition coil o 2-in-1 na CDI. So, ayan. Ilalagay natin tong ground na to. So, kung mapapansin nyo mga katropa, doon sa pagko-convert natin ng TMX 155 contact point, hindi natin pwedeng itornilyo itong ignition coil ng itong ating 2-in-1 ignition coil. Doon sa TMX 155, hindi natin tinutornilyo. Bawal itornilyo itong 2-in-1 ignition coil. Pero dito sa SR125 tsaka CG125, dapat nakatornilyo na po sila. Tamang paggamit na yung gagawin natin. So, dyan yung ilalagay yung tansong wire na ginawa natin. Isasama nyo sa body nitong 2-in-1 ignition CDI. Okay? So, ayun yung pinagkaiba ng TMX 155 tsaka CG125 at SR125. Sa TMX 155, hindi dapat itornilyo to. Bawal itornilyo tong dalawang butas na to. Pero sa CG125 at SR125, nakatornilyo sila. Ayun yung pinagkaiba nilang dalawa. Tapos doon sa timing nung primary, yun, magkaiba rin sila doon. So, ito na yung ground na ginawa natin. Nakita nyo? Nakatornilyo siya dyan sa 2-in-1 CDI natin. Ito. Tapos yung dulo, ilalagay natin dito sa body ground. Yan, dito. Tatanggalin nyo yung tornilyo na yan. Tapos, iipit nyo yung ground natin dyan. So, tanggalin muna natin. Medyo matigas. Yan. So, nakita nyo mga katropa yung pinagkaiba. Sa TMX 155, hindi dapat itinutornilyo yung 2-in-1 natin. Pero sa CG125 tsaka SR125, nakatornilyo yung ating 2-in-1 ignition CDI. Okay? Tapos ito, ilagay nyo yung ground dito para lumakas yung body ground at lumakas yung ground nung ating 2-in-1 ignition coil. So, ayun yung purpose natin. Bakit naglagay tayo ng ground? Yan. So, ayan na yung ating ground. Ayan. Nasa body ground na. Tapos, andun din sa ground ng ating 2-in-1 ignition CDI. Yan. Magkakonek silang dalawa. Magkadugtong. So, next natin itong ating pinaka-positive ng ating 2-in-1 ignition CDI. Yung pinaka-positive niya. Ito, yung wire na yan. Ayan yung mismong trigger. Ito. Ilalagay natin to dito mismo sa ating primary. Ito yung wire ng ating primary coil. Ayan. Ito yung wire ng primary coil. Diyan natin ilalagay yung pinaka-trigger o pinaka-live ng ating 2-in-1 ignition CDI. Ayan. Kita nyo? Nakahinang na wire na dyan. Dito natin ilalagay sa primary coil na ginawa natin kanina. Yung nilagyan natin ng washer. Okay? So, ito yung ating pinaka-live o trigger ng ating CDI ng 2-in-1. Ito, nailagay na natin dito sa ating primary coil. Yan. So, ganyan lang siya kasimple gawin.
Yan. Idudugtong nyo lang dun sa mismong primary. Yan. Tapos, ang susunod natin, itong black na mayroong lining na white, ito yung kill switch natin galing sa susian. Idugtong nyo lang dito sa trigger ng ating primary coil. Ayan. Idugtong nyo lang siya dyan. Siya yung magsisilbing patayan naman ng ating motor. Okay? So, ito na yung ating black na mayroong lining na white. Yung kill switch natin ng susian, yung susian natin na kill switch, nilagay natin dito sa ating positive ng ignition coil o doon sa pinagdugtong natin na primary coil at yung trigger ng ating ignition coil. Yan. Isama nyo lang siya dyan para pagpatay nyo ng susi, mamamatay din yung motor. Okay? So, ganyan mga katropa, ito na yung itsura ng ating finished product. Ayan, nakikita nyo, ibang-iba na yung tayo niya. Tapos, ilalagay na natin itong ating magneto. Pero yung sa magneto pala mga katropa, tanggalin nyo yung advancer. Pero wag nyo tatanggalin itong half moon. Okay? Pinapaalala ko, wag nyo tanggalin yung half moon. Maraming nagtatanong yan. Tinatanggalan ba yung half moon? Ganyan. Hindi. Maraming nagtatanong yan. Kaya ngayon, sasabihin ko na bawal tanggalin yung half moon. Tapos dito sa mismong magneto, yung advancer niya mga katropa, tanggalin nyo rin yung advancer niya. Hindi nyo na kailangan yung advancer. Alisin nyo na yun. Okay? So, ilagay na natin tong magneto para matesting na natin. So, ayan. Okay. Yung kanyang nut. Ayan. Higpitan. So, okay. Higpitan yung mga dapat higpitan mga katropa. Yung tangke, ibalik na yung tangke sa uli na. Itong mga wire na to ay i-organize nyo na itong mga wire na to. Ayan, para hindi maipit yung tangke. Tapos, iti-testing na natin mga katropa. Ito higpitan yung mabuti ito mga katropa, okay? So, ito na yung ating CG125 o kaya SR125 na ginawa. Ito na yung kanyang ignition coil na yung 2-in-1 ignition coil nilagay natin dyan pero wala siyang kuwako. O wala siyang spark plug cap, kaya tinali ko muna. Tapos, papaandarin na natin mga katropa. Ang problema nito, wala yung customer, ako yung tatadyak. Medyo operado pa naman yung dalawang paa ko, pero susubukan ko sana hindi ako masipa. So, paandarin mo natin mga katropa. So, ito na yung ating finished product mga katropa. Kung nakikita nyo, nakatayo na yung ating primary at yung ating light coil nakatayo na. So, yun lang mga katropa. Sana may natutunan kayo, may nakuha kayong idea, tip sa pagwawiring, kung paano paganahin itong SR125 or CG125. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga katropa. Naway natuto kayo, meron kayong natutunan sa tuwing panonood nyo sa aking mga video. God bless sa inyo mga katropa. Ingat palagi sa pagwawiring. Okay, Martes, yung wiring niya gawin natin ha. Oo. Oo. Parang CDN na rin ha. Kondisyon dama na eh. CDI contact point.